Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang chapter 30 po ng Messages to Young People entitled Buhay na Pananampalataya. So samahan niyo po ako na atin pong pag-aralan ang salita ng Panginoon na itong buhay na pananampalataya. Sabi dito, marami ang taus-pusong naghahangad ng kabanalan ng puso at kalinisan ng buhay, ngunit tila naguguluhan at pinanghihinaan ng loob. lagi nilang tinitingnan ang kanilang sarili at nilulumbay ang kakulangan ng pananampalataya. At dahil wala silang pananampalataya, nararamdaman nila na hindi nila maaaring angkinin ang pagpapala ng Diyos. So dito mga kapatid, makikita natin na dahil sa ating sarili, na minsan kapag nakatingin tayo sa ating mga sarili, parang napanghihinaan na tayo, parang hindi tayo karapat-dapat na makaangkin ng mga pagpapala ng Panginoon kasi nga undeserving tayo sa mga bagay na pinagkaloob niya sa atin. Ngunit patuloy pa rin binibigyang diin sa atin ng Panginoon dito sa ating pag-aaral na tayo na mga tagasunod ni Kristo, na hindi lang taga-angkin, kundi kailangang maipakita sa ating mga gawa. Tandaan natin, marami ngayon na taos-puso silang naghahangad ng kabanalan, ngunit hindi napapabanal dahil kulang sa paggawa. Maraming nagnanais na maging banal, ngunit sa kanila lamang na sariling paraan. Napanghihinaan na sila ng loob, nawawalan na ng sigla, nawawalan ng pananampalataya, at kailanman hindi nababago ang kanilang mga puso. Kasi nga, lagi natin tinitingnan ang ating mga sariling gawa. Kaya nga kung may mga nakikita tayong mga pagkakamali ng iba, ay talagang nanghuhusga agad tayo. Kaya pakatandaan natin, anuman yung mga ginagawa natin dito sa mundo, sa ating paglilingkod sa Panginoon, anuman ang haba ng taon, hindi po yan ang basihan na tayo'y maliligtas. Bagkus saliksikin natin ang ating mga sarili kung nasaan na tayo, kung kamusta na ang pananampalataya natin. Kasi kapag nakatingin tayo sa ating mga sariling mabubuting gawa, mga sariling mga pagsisikap, talagang malulumbay tayo dahil marami tayong kakulangan. Sapagkat kung titingin tayo kay Kristo sa kanyang nakakapagligtas na dugo doon sa Kalbaryo ng Cross, mga kapatid, mas nakikita natin na hindi tayo karapat-dapat. Mas nangangailangan tayo sa nakakapagligtas na biyaya ng Diyos. Kaya kailangan nating maunawaan ang kalooban ng Panginoon. Dahil pinagkalooban na tayo ng lahat ng mga bagay na ito. Ang mga taong ito ay nagkakamali sa pag-aakala na ang pakiramdam ay pananampalataya. Tinitingnan nila ang higit pa sa pagiging simple ng tunay na pananampalataya. Kaya't nagdadala sila ng malaking kadiliman sa kanilang kaluluwa. Dapat nilang ilihis ang isip mula sa sarili upang magtuon sa awa at kabutihan ng Diyos. Alalahanin ang kanyang mga pangako at pagkatapos ay maniwala ng simple na kanyang tutuparin ang kanyang salita. So ito po yung magbigay sa atin ng paalala na sa ating mga paglilingkod sa Panginoon, huwag tayong nakatuon lang sa ating mga sariling gawa. Dahil wala po tayong may pagmamayabang, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Bagkus ang grasya, ang biyaya lamang ni Kristo ang makapagliligtas sa atin. Maraming taong nagkakamali na akala nila ay maliligtas sila sa kanilang mga sariling gawa at maraming nagmamayabang nito at ginagawang batayan ng kanilang mga sarili para yung iba ay makasunod din. Tandaan natin, may iba-iba po tayong kaunawaan, may iba-iba tayong pangunawa sa mga katotohanan na pinagkaloob sa atin. Kaya kung ano yung mga nagagawa nating kabutihan, nawa ay ang Panginoon po ang maluwalhati nito. Huwag yung ating mga sarili. Kasi mga kapatid, wala tayong magagawa. At paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Panginoon na ang lahat ng ating gawain ay sa Kanya lamang at hindi sa ating mga sarili. Dahil yung ating mga sarili ay walang kabuluhan. At kailangang maghari dito sa ating puso ang katwiran ni Kristo na kung may mga times na nagagalit pa tayo sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin, kailangan natin yung mapaglabanan. At mapapanagumpayan natin sa pamamagitan lamang ni Kristo. Kaya marami ngayong mga taong nag-iisip na ang kanilang pananampalataya ay according lamang sa kanilang nararamdaman. Sang-ayon lamang sa kanilang nararamdaman.
Tandaan natin, ang pananampalataya, ito ang daluyan natin para makalapit sa Panginoon. Ito yung paraan natin para makagawa ng mabuti. Ang pananampalataya ay hindi naaayon sa pakiramdam. Dahil ang pananampalataya, ito yung mga bagay na naniniwala ka. Natutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako. Dahil sa iyong pananampalataya, ginagawa mo ito. Sa iyong pananampalataya, namunga ito ng mabubuting gawa at ito'y magbibigay ng kaluguran, ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Sa pagpapatuloy, hindi tayo dapat magtiwala sa ating pananampalataya, kundi sa mga pangako ng Diyos kapag nagsisisi tayo sa ating mga nagawang paglabag sa kanyang kautusan. Noong nakaraan ay nagpasyang sumunod sa hinaharap, dapat nating paniwalaan na alang-alang kay Kristo, tinatanggap tayo ng Diyos at pinatatawad ang ating mga kasalanan. So marami ngayong nagmamayabang kasi nga malaki yung kanilang pananampalataya, nakakagawa sila ng mga mabubuting bagay, nagbibigay sila ng mga handog at mga hain sa simbahan. Mga kapatid, minsan ito yung nagahari sa ating mga puso. Nagmagmamayabang pa tayo sa mga ipinapakita nating mabubuting gawa. Kasi, alam mo, alam nyo mga kapatid, hindi dapat nating ipagmayabang ang ating pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, ito ay magbubunga ng mabubuting gawa sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, hindi tayo dapat magtiwala sa ating mga sariling o ano yung ating nagawa na mga paniniwala, kundi kailangang nahisentro yung ating paggawa sa ating Panginoon na paano natin siya mapaglilingkuran ng tama. Na humingi tayo ng tulong sa Kanya, paano ko gagawin ang inyong kalooban. Kaya kailangan kung lalapit tayo sa Panginoon, iwaksin na natin yung mga kasamaan, kasalanan na humikimkim sa ating mga puso at nawa tanggapin natin ang biyaya ni Kristo na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Minsan ay dumarating ang kadiliman at panghihina ng loob sa kaluluwa at tila banta na tayo'y lamunin, ngunit hindi natin dapat itapon ang ating pagtitiwala. Dapat nating itutok ang ating paningin kay Jesus, mayroon man o walang nararamdaman. Sikapin nating tapat na gampanan ang bawat alam nating tungkulin at pagkatapos ay payapang magpahinga sa mga pangako ng Diyos. So, ito yung lagi nating panghawakan na pangako ng Panginoon. Na anuman yung pakiramdam mo parang lumalayo na tayo sa Panginoon, parang pakiramdam mo hindi ka na karapat-dapat at nahihiya ka na paulit-ulit na lang na ginagawa ang kasalanan. Mga kapatid, ninanais pa rin ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya sa kabila ng sa ating kadumihan at kasalanan. Iwaksin natin yun dahil tatanggapin niya tayo kung pinagsisisihan natin ito ng buong puso. Na kung nagsisi tayo, kailangan nating iwaksi, kailangan nating humiwalay sa kadiliman at sa kasalanan. Huwag na tayong humawak sa mga madudumi at tayo'y tatanggapin ng Panginoon. At marami ngayong mga tao na bago pa sila lalapit sa Panginoon, babaguhin daw muna nila ang kanilang mga sarili. Tandaan natin, hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili, ni ang ating mga pag-iisip. Bagkus, ang pag-ibig ng Diyos ang nakakapagligtas sa atin, ang kanyang lamang biyaya. At kailangan natin itong maramdaman, kailangan natin itong maipagkaloob sa tao at maipakita sa ating buhay. Dahil sa pamamagitan nito, makakatanggap din sila ng mga dakilang bagay na hindi natin maipaliwanag. Kaya nga sinasabi dyan na kung minsan na panghihinaan na tayo dahil tinitingnan natin na ang ating mga gawa ay napakadaming mga pagkakamali, pagkakasala, napakadaming kulang. Tandaan natin, hindi tayo magwawagi sa laban pag nakatingin tayo sa ating sariling kahinaan. Kaya ninanais ng Panginoon kung tayo maglilingkod sa Kanya, tumingin tayo doon kay Kristo. Tingnan natin sa pamamagitan ng pananampalataya, maniwala tayo na tutuparin niya ang kanyang pangako. Nagampanan po natin ang ating tungkulin, gawin natin ang ating makakaya, at siya ang magkakaloob sa atin ng mga pagpapala na ito'y ating maaangkin. Kaya wag nating ipagmayabang ang ating mga sariling gawa, bagkus ito'y magbibigay nawa ng kaluwalhatian sa Panginoon. Minsan, ang matinding pakiramdam ng ating kawalang kabuluhan ay maaaring magdulot ng takot sa kaluluwa. Ngunit hindi ito patunay na nagbago ang Diyos sa atin o tayo sa Diyos. Minsan, ito talagang pakiramdam, ginagamit talaga ng kaaway para hindi tayo makalapit sa Panginoon. Dahil
kung dumating man sa point natin na napaka-guilty, nagigilty na tayo sa mga pangyayari, sa mga ginagawa natin, na patuloy tayong tinutukso ng kaaway, na hindi natin kailangang lumapit sa Panginoon kasi nga hindi tayo mababago dahil sobra nating makasalanan. Tandaan natin, ang Panginoon, walang imposible sa Kanya. Kung tayo lalapit sa Kanya at ihihingi ang tulong, ang Kanyang biyaya ay sapat para tayo ay mabago, para tayo ay mapabanal ng Kanyang mga salita. At sa matinding pakiramdam na ito talaga ay ginagamit ng kaaway para mawala yung ating pagtingin sa ating Panginoon, para mawala yung kaligtasan natin. Huwag tayo magdepende sa ating nararamdaman. Pagkus ano yung katotohanan, ano yung prinsipyo, ano yung kalooban ng Diyos, ano yung sinasabi niya, yun ang ating paniwalaan. Hindi natin dapat pilitin ang ating isipan na magpahayag ng isang tiyak na antas ng damdamin. Maaaring hindi natin maramdaman ngayon ang kapayapaan at kagalakan na nadama natin kahapon. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, dapat nating hawakan ang kamay ni Kristo at magtiwala sa Kanya ng lubos, maging sa kadiliman o sa liwanag. Ito yung dapat nating malakaran. Na anuman yung posisyon mo, na sa mundo naman tayo ng mga punong-puno ng kasalanan at kasamaan, patuloy nating tingnan ang kabutihan, ang kaluwalhatian ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Ang Kanyang pagliligtas sa atin nawa ay hindi masayang. Nawa ang ating prinsipyo sa katotohanan ay hindi mabago, kundi manatili ito hanggang sa sukdulan, hanggang matapos ito. So wag nating pilitin na ipahayag sa ating mga sarili yung mga sarili nating nararamdaman dahil hindi po dyan nakabase ang ating paniniwala at pananampalataya. Na kung feeling mo, hindi ka muna mananalangin kasi parang feeling mo nahihiya ka, mamaya ka na manalangin kung hindi ka na magkakasala. Mga kapatid, maraming mga tukso sa paligid. At patuloy tayong tinutukso ng kaaway kung hindi tayo hihingi ng tulong sa Panginoon, patuloy niya pa rin tayong madadaya. Hindi natin makikita yung mga pandaraya ng kaaway sa ating harapan kung hindi tayo lalapit sa Panginoon at buksan ang ating isipan at ihingi sa Kanya yung kaunawaan sa mga makalangit na bagay. Bigyan natin ng panahon at atensyon ang katotohanan, mga kapatid, upang ang ating mga salita, ang ating mga gawa ay naayon lamang sa Kanyang banal na kalooban. Nawa, marami tayong maintindihan, marami tayong liwanag na dapat na malakaran, na alam natin na kung the more tayong nagsasaliksik sa ating mga sarili, nagsasaliksik ng banal na kasulatan kung ano ang katotohanan, mas lalawak ang ating pangunawa, mas lalago ang ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, nawa ang ating pag-aaral ngayon sa chapter 30 ng Messages to Young People, yung buhay natin, nawa ay puspusan natin ang pagpapala na nanggagaling sa langit. Puspusan natin ang mga mabubuting gawa sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo at magkaroon ng pananampalataya na buhay. Ito yung pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito'y nagpapabanal sa kaluluwa. Purihin ang Panginoon and God bless.